Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor. Alam niyo po mga kababayan, itong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagiging kapanapanabik. Naalala ko noong year 2000, impeachment trial ni Supreme Court Justice Renato Corona. At yung gano'n din kay Erap Joseph Estrada na presidente po dati. Tatay nila JB at Jinggoy Estrada na senador. Ay nakatutok na rin kami noon sa mga hearing na yan sa pagdinig ng kaso na isinampa dito sa dalawa. At ito po ngayon yung pangatlo na dinatnan natin dito po kay Sara Duterte. Galing-galingan ho ng mga, alam nyo, marami ho ang nananabik na nanunood, nag-aabang doon sa kung sino mga lawyers, sino ang sa kabila, sa prosecution, sa defense, yung kina Sara sa defense, sila ang magtatanggol at ang maglilitis or nag-aakusa naman, nagsampa ng kaso at ang lilitis ay itong prosecution, ang pamahalaan. Ito pong kinatawan itong House of Representatives sa pangunguna ni Jerbil Luistro, okay? Senate chairman ng committee ng justice at lead ng prosecution at kasama niya yung iba pang mga kongresista na mga prosecutor. Meron din silang private 14 or 15 private prosecutors sa kinuha nila. Dahil mga hindi naman nila kaya ko sila lang, di naman sila mga attorney. Ganon din kay BP naman, mga debadikang mga attorney din yung mga kinuha niya. May mga pangalan, may mga narbasa rin. Sabi ko nga minsan nananabik tayong mga Pilipino, lalo na po yung mahilig sa batas, mahilig dumama, mag-assess kung sino mas matalino, sino yung bobo. Ay naku, nakikita na ho natin dito sino yung mga mainipin, sino yung talagang may laman yung sinasabi. Ay sabi ko, galing-galingan ninyo, lilitaw ng kabobohan dyan ng mga wala naman yung technicalities ang ayaw na mangyari no, mga pro-administration naman talaga sila mga kakampi sila ng ating Presidente Bongbong Marcos. Well, fact naman po yan maski anong denial alam naman tauhan niya pati yung sa Kongreso yung majority pero nakatutuwa ako naman bahala kayo sa buhay ninyo kumbaga. Pero yan, lumilitaw kung sino ang matalino at sino ang bobo, yung walang alam. Yun talagang pagdating sa trial o paglilitis kung sino mga sablay, sino yung iinit ang ulo dahil ang gusto nila masunod at lilitaw yung mga cool, yun talaga, yung temper nila, yung hold lang nila. Hindi sila nagwawala at talagang matatalino. Hindi nawawala sa kanilang sarili. Bagamat nagkakainitan, siyempre, yung mga ipinipilit, isa na nga po dito yung usapin na nung nauna na pinipilit sitahin ni Senador Alan Peter Cayetano na kung bakit daw ba ang biglang ipinilit nila na maipalit na at gawing presiding officer ng nasabing impeachment trial ay sa halip na itong Senate President na si Win Gatchalian na pinilit nilang paltan ng mas matalino na abogado na hindi iingot-engot o tatanga-tanga sa hearing trial ngayon na si na nga ang ipinalit ay itong pinilit nilang i-import na maging majority na rin. Tinakot-takot daw nakakasuhan na kailangan makisama na sa majority. Itong may bahid din sa flood control projects o insertion si Chis Escudero, senador. Kaya yun, isa yun sa sinisita at yun naman ang pinipilit ng mga majority. Well, nakakatuwa na mapanood yung mga ganyan, yung away nila na legal battle. Hindi man sila tunay na nagsusuntukan o nagbabatuhan ng mga upuan o kung ano dyan. Pero nakikita yung galing
Kaya iba rin yung mga attorney. Ngayon, ang dami ng bobong senador. Hindi katulad dati, mga talagang dekampanilyang mga matatalino. Ngayon, matatalinong magnanakaw matatalinong mga korap ang mga mambabatas natin sa Kongreso at sa Senado Parang mga pinabili lang na suka tsaka kung sino-sino na lamang. Pero yun nga lang, ilan lang yung matalino, ilan lang naman mga attorney natin dyan. O, diba? Kaya, si Chis Escudero, si Kiko, wow, dagat. Sana all, Pangilinan. O, diba? At saka, ayan, yung dalawang magkapatid na si Cayetano. O, sino pa ba? Kaya sabi ko, kulang na matatalino Kaya kumuha rin sila ng mga alalay na mga private mga attorney na prosecutor at defense lawyer ni practitioners ni Sara Duterte. So, ano ho kaya ang kahihinatnan niyan? Nakakapagtaka yung sinabi kasi rin ni Chis Escudero na mananaig pa rin kung ano yung nasa saligang batas na dapat 16 ang boto na pwedeng mag-impeach. Baka mamaya kulang-kulang na sila. Nasa 21 na lang ang senadors natin. Dahil dinakip na si Marcoleta at saka si Jinggoy at saka nagtatago naman si Bato. So, kung gagawin nila na by 12 or 13 na naman, pipilitin nila na baguhin na naman yung rules, 'di ba? Of impeachment. Samantalang nasa salig ang batas, ano mang gawin yung pagbabago, dapat nakasalig, nakabatay sa Constitution, sa salig ang batas. Hindi pwedeng lahat baguhin, no? Samantalang itong kabila, matechnical talaga itong kina Sara Duterte at sundin natin kung anong nararapat. Kasaad sa saligang batas. Isa iba, hindi. Sa kabila naman, doon naman sa mga prosecutor, kailangan mailabas. Kailangan mangyari yung gusto namin. At botohan, baguhin kung baguhin, parang ganun. Kaya nga, marami na rin mga observers, kahit international, ang nagsasabi na parang talagang may danag, talagang alam na kung ano ang mangyayari. Lalabas nga lang ang katangahan dyan. Lalabas sa matalino at hindi. Yun nga lang hirap kung diniin ni Chis Escudero na 16 pa rin ang kailangan boto. Wala naman sa 16 yung mga senador na against kay Sara. Sila kasi yung magja-judge. Uuwi sa botohan yan. Kung 13 sila o 12 sa majority na ayaw kay Sara at pabor na si Sara ay ma-impeach o matanggal sa pagka-vice presidente. Hindi masusunod. Now, kung ang gusto naman nila ay ibuyang-yang lang yung kasamaan ni Duterte, ni Sara, di yan yung pagkakataon para magngangawa sila, ibulgar nila. Pero, chinecheck din ng defense lawyer ni Sara Duterte yung kung ano yung dapat lamang. So, kaya lalabas diyan kung sino ang bobo o hindi, yung magmumukhang tanga o hindi. Na pwede ang grandstanding diyan o pasikat katulad ng Quadcom o yung nagaganap sa Blue Ribbon Committee. Kaya mag-ingat yung mga tatanga-tanga dahil baka pag tatamad-tamad pag eleksyon na, wala na, hindi na mananalo. At ewan ko, kung ngayon lang din ho sa aking mababaw na pananaw. Sabi ko parang alam na rin naman ng tao kung sino mga nangurap. Nagkamaleta ng salapi. Kaya alam na kung sinong senador dyan. Minsan babanggitin ko kung sino ang alam kong hindi nalalabas dyan. Kalimitan alam ko na rin naman kung sino yung bobo at sino hindi lalabas. Sino yung mga korap, sino yung mga nakidikit sa korap, sino yung mga nakikinabang, sino ang nagsiyaman. Di na mananalo yun. Plus, i-compute pa natin yung kay Sara Duterte ng mga kabisayaan Mindanao niya, hindi na yun boboto diyan. Kaya pero gagamitin din naman yan ng mga pro Marcos na mga senador at yung kanyang majority block ng Senado para naman magpapogi at ipakita na durugin si Sara para sila ay iboto pa ng tao. Sana nga exciting na, sana botohan na sa 2028 para malaman na kung sino pa ang tatangkilikin na tao
dyan sa mga natitirang senador natin. Yung majority at minority yung pro Duterte at saka yung pro Marcos na mga senador. O di, yan na lang ang inaantay eh. Pero ito parang sarsuela, palabas lang para makita ng tao kung na kami boto mo pa rin. Kami pa rin ang iboto mo sa kabila naman. Ay, pakitaan ng galing. Pero kung kabobohan na makikita ng tao, nako, pinapababa niyo yung pagkatao ninyo. Ay sabi ko, at sa Kongreso, marami na rin nadismaya. Kaya ewan, kaya sino kaya mananatili din ng mga congressman pa na maiboboto. Pero masasabi ko, wag na kayo magboto ng nagpapayamang mga congressman. Nagpapayaman galing sa kaban ng bayan, sa korupsyon, sa mga mali-maleta, kung totoo man yan, doon sa, kasi dapat imbestigahan din ng Marcos administration yung talagang mga sinasabi ng mga kaalyado niya, ng mga nakinabang. Kaso hindi naman nila iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan nila yung kalaban nila, yun naman lahat na pinakukulong nila. Kaya ingat-ingat din ang payo ko. Hindi naman mahalaga yung payo ko dahil baka magmuling EDSA, hindi naman EDSA, revolusyon. Wag naman sana. Baka bagamat kung tatakbo uli sabi ng mga ibang Ilocanong kaibigan ko sabi ko baka pag tumakbo uli si Marcos, ewan ko kung mananalo, kung maglalaban sila ni Sara. Kung sakaling hindi nga si Sara at ma-impeach si Sara, yung kanyang si Baste o yung sino man sa kapatid niya ay ang nananatili pa rin na suporta, wala lang dayaan. Palagay ko parang mananalo pa rin ito mga Duterte. Gaano man sila kasama sa tingin ng mga ibang tao o mga naapektuhan ng drug war o ng mga kalaban nila o takot sa kanila na makabalik. So pero sabi ko nga ang tiwala ng kay Marcos hindi na ganun kalakas, maski anong sabihin nila na medyo umuunlad ang bansa ayon sa World Bank, na kesyo middle earner or middle na kumbaga mas marami raw ang mga nag-i-enjoy at kumikita na at umaangat yung kalokohan, kabobohan, yung katangahan yan. Ang dami naghihirap sa bigas lang, sa mga paghihirap lang ng bilihin, pagtaas sa mga bilihin, pagbaba ng halaga ng pera. Nakakaipon ba Pilipino? Yung iba naman na nabibigyan ng mga trabaho ng kamunisipyuhan o mga kakapitolyohan sa mga kaprobinsyahan, yun lang mga alipores nila, kakaunti lang din sila yung mga nabibigyan ng trabaho. Mas marami ang walang trabaho sa bawat probinsya, bawat bayan. Kaya ngayon nasa probinsya, nagpupuntahan lahat ng Manila, wala nang pakialam yung mga mayor, governor dyan basta kung saan kayo magpunta ng ibang bansa, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami okay lang kami, kumikita kami, malaki kita namin. Diba? Kaya sabi ko, yun nga, kung sa Marcos, alam natin maraming may gusto sa Marcos. At pero sa palagay nyo kaya nabago kaya ang buhay ng mga Pilipino? Bumaba ba ang utang natin? Hindi ba nadagdagan ang utang natin? Lumakas ba ang buying capacity ng pera? Power ng pera? Marami ba talaga nagkaroon ng trabaho o mga ano lang yan, mga survey ng mga bayaran lang yan? Wala nang naniniwala dahil bumubulusok ang korupsyon ng Pilipinas, ang kawalan ng trabaho, ang kahirapan, ang kagutuman. Yan ay dahil sa mga magagaling ng mga dispalinghadong mga mambabatas at mga nanungkulan na nanalo. Yan ang mga na peste ang Pilipinas. Kaya hindi na nagtitiwala dahil wala naman na bago ang nagyasiyaman, nagkaraming pera, yung mga nagkamaleta raw, yung mga kadikit ng mga politiko magnanakaw, sama-sama silang nakikinabang, sama-sama silang nagtatanggol. Ganun lang yun. So kung yun man ay sa Duterte o yun man ay sa Marcos. Pero sa Marcos, walang nabago, lalong naghirap. Lagong talaga naghirap ang bansang Pilipinas. Marami negosyanteng umaayaw. Naghihikaya tayo ng ibang bansa.
pero hindi ganun karami dahil wala nang tiwala sa bansang Pilipinas dahil napakarami ng kurap talaga na sistema na pamahalaan. Yan. Kaya nga si Marcos pag napupunta rin ng ibang bansa, may nakikinig, gusto marinig siya, pero pag sinasabi ng tao ay talaga Duterte at talagang ayaw sa kanya. Kaya na may presidenteng natin na napupunta sa ibang bansa, kilala. Kahit sa Amerika, kahit yung presidente, alam nila, kahit sila Putin, alam nila. Alam nila ng iba't ibang bansa. Ayaw nga tabihan eh. Di ba? Sorry po. Kung naging ganyan ang nila, hindi na yung kagagawa ng Pilipino na nag-aalma sa kahirapan. Hindi yung kagagawa ng Pilipino. Nahihirapan talaga Pilipino kaya umaalma dahil walang nagagawa ang pamahalaan talaga sa kanila. Kaya itong impeachment na ito, sana matapos ng maganda. Parang nakikinig-kinita ko na kung ano mangyayari dyan eh. So, hindi madidesisyonan dahil 16 ang kailangan boto eh. Si Chis Escudero, isa rin yung inipit-ipit, alam ni Chis yan, kaya pakiramdam mo, playing safe lang yan eh. Pinilit siyang lumipat, di nga, nag-iisip din siya mabuti. Sinasabi niya kung ano nasa saligang batas, yun ang masusunod. Di ba hindi nga sa sumama sa boboto kay yun nga yung siya magiging presiding officer, di ba? Hindi rin siya bumoto. Pwede siyang bumoto doon di ba? Anong iminungkahi ni Ping Lacson. Kaya, ayun, kagulo talaga at katawa-tawa. Kahiya-hiya ang ating Senado. Masyadong, hindi ganun katatalino at masyadong mapolitika. Hindi talagang makabayan na mahal ang mamamayan. At talagang, kung meron man nagnanais sa side ni Marcos na malutas ang korupsyon ni Duterte, pabor kami dyan. Yes, pabor ako dyan. Ikulong yan. Bitayin nyo yan. Pati sila Jinggoy na yan. Bitayin nyo yung mga yan. Ipasa nyo yung ganyang batas kung totoo kayo. Pero hindi selective justice. Kaya injustice din daw yung kapag selective. Pinipili nyo lang yung gusto nyo imbestigahan. Pero sarili nyo, ayaw ninyo, yung kapanalig ninyo, ayaw nyo. Huwag naman ganyan. Alam ng taong bayan yan. Di na kayo mananalo. Tandaan ninyo. Ako, yung mga iyan, yung mga, alam ko lang kung sino ang boboto ko o hindi. Sorry. And sana maka-impluwensya kami na yung mga trapong politiko wag na talagang bumoto. Konti man ang maakay ko, ang paniwala, wag na. Maghanap na tayo ng mas matitino para umangat ng Pilipinas. I-protector ng korap na kapwa-korap. Ang nakikita ng mamamayan at itong si Chis Escudero, talagang malaki ang galit sa administrasyon, malaki ang galit sa majority na kanyang kinabibilangan dahil tinakot-takot siya. Di ba siya rin na nagsabi kung gaano kasama itong mga Romualdez? Pero nung tinakot-takot di umano siya, ay di napalipas siya. Kung hindi kakasuhan ka rin. Gusto mo maging Alajinggoy? Gusto mong maging ganyan kay Bato de la Rosa? Ay ganyan kay yung sa Iglesia ni Cristo, si Marcoleta, kaya dumikit ka na sa amin. Kaya napilitan yung tao. Ewan ko. Alam mo sa politika, walang permanent friend yan Minsan sana yung mga mabubuti, playing safe muna. At pag may pagkakataon, di ba? Pero sana naman ayusin na yung dating masasama sa Senado, sa Kongreso, magbago na kayo. Baka tamaan kayo ng kidlat sana o kunin na kayo ni Lord. Magbago na kayo. Tulungan nyo naman ang pag-unlad, ang pag-angat ng Pilipinas na mamamayang Pilipino. Hindi yung kayo lang nagsisiunlad. Kayo nagsisitaba. Kayo yung dumadami ng mga magaganda sasakyan at bahay at mga kalupaan. Pero ang Pilipino yung naghihirap. Talagang karimarimarim kayo. Kaya hindi kayo dapat tinatawag na honorable. Kahiyayang tawaging honorable ang mga korap sa Pilipinas, sa mga politiko. Karimarimarim ho. Kung tumatawag na honorable, kung saan nila kinuha yan, honorable yung mga title. Hindi naman honorable kung talagang honorable at hindi magnanakaw. Pero magnanakaw, kung tinatawag na honorable, dapat nga duraan ninyo Huwag nyo duraan doon sa tabi ninyo. Doon kayo magdura. Tsaka huwag yung pakinggan. Yung iba nga, pag mayroong politiko nagpupunta sa kanila talagang masama ang sinasabi nila. Magnanakaw sinasabi. Tama lang. Kaya nga lang yung iba naman balat sibuyas. Dapat mawala na. Mamatay na yung mga korap sa Pilipinas isa-isa. Hilinging parusahan ng Diyos
para makita niyang hindi sila makapangyarihan, na may Diyos na higit na makapangyarihan na pwedeng tumapos sa regime nila, sa paghahari nila. Sa pa nga palang gusto ng mga pro-Marcos ng mga prosecutor ay humarap si BP Sara sa impeachment trial, pero pwede naman yung sabi sa batas, kahit naman may representative siyang attorney niya, pwede, at saka may nagmanifest naman yun ng kanyang sinumpaan sa written affidavit na ipinipilit naman nung mga against Sara na umapir siya at para baka matanong siya, ganun. Kaya yung technicalities gusto nilang ma-violate, magpasunod ng gusto nilang masunod na klase ng trial ng impeachment. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.